Akala nila gawa sa bakal ang puso at katawan ko para hindi makaramdam ng sakit. Tingin siguro nila sa akin ay sobrang tatag ko, sobrang tibay ng loob ko dahil matapang ang personalidad ko. I am 21 at bunso ako sa 3 magkakapatid. 3 kaming babae. Bata pa lang ako ay napapansin ko na hindi pantay ang pagdidisiplina sa amin ng mga magulang namin. At ang madalas na hindi ko makasundo ay ang pangalawa kong kapatid. Palagi talaga kaming nag-aaway pero ang laging napapansin ko ay hindi man lang matanong ng magulang namin kung paano at sino ang nagsimula. Basta mas papagalitan nila ako kaysa sa nakatatanda kong kapatid. Kasi nga daw ay pumapatol ako sa mas nakakatanda. One time nag-aaway kami ng ate ko habang naglalaba yung nanay ko. Ginagamit ko pa yung suklay ay bigla na lang hinablot sa akin ng ate ko. Hindi ko siya pinansin nun kahit na siya yung nauna. Nagpunta na lang ako sa salamin at nag-ayos-ayos pero lumapit pa rin siya sa akin. Inaagawan niya ako noon ng pwesto. Inuusog niya ako at inuusog ko rin siya. Tinulak niya ako kaya tinulak ko din siya hanggang sa nagkasakitan na kaming magkapatid. Inawat kami ng nanay namin no. Pero ako yung mas pinalo. Kung hindi pa ako dinipensahan ng tito ko ay mas malala ang inabot ko sana. Pinapagalitan din naman nila yung kapatid ko na yun pero mas malala talaga pagdating sa akin. Nung tumungtong ako ng grade 9 ay lagi akong nasa mga pinsan ko tumatambay. At minsan doon na rin ako nakakatulog. Nag-aaral no ng ate ko sa malayo. Tapos sa tuwing darating siya ay pinapaalis ako ng tatay at nanay ko para doon sa mga pinsan ko matulog. Habang ang ate ko naman ang nasa bahay. Dati akala ko sinusulsulan lang ako ng mga pinsan ko na may paborito yung magulang ko. Na yun nga ay ang ate ko. Pero hindi naman ako noon naniniwala kasi siguro bata pa ako at hindi ako maramdamin. Pero ngayon na may isip na ako, kitang-kita ko ang kaibahan ng turing nila sa akin at turing nila sa pangalawa kong kapatid. Maramdamin kasi yun at saka mahina ang loob. Yun ang dahilan kung bakit daw nag-iingat sila sa mga sinasabi nila pero pagdating sa akin nila binubuhos yung mga salita na hindi kayang sabihin sa kapatid ko. Ngayon nga ay second year college na ako at working student din. Umuwi na rin sa amin ang kapatid ko at dito na lang din nagtrabaho. Pang night shift siya at nagtatrabaho sa isang fast food. At fourth year college na siya. Grabe silang magalit sa akin kahit na nga hindi ko naman kasalanan. Nag-aaral naman ako at the same time ay nagtatrabaho rin. Dinlister din ako at mataas ang grade na nakukuha ko compare sa kapatid ko. Nung nag-aaral pa lang ako at hindi pa ako nagtatrabaho ay ako nang lahat ang gumagawa sa gawaing bahay. Kasi nga may trabaho yung both parents ko. Wala talagang ginagawang gawaing bahay yung kapatid kong yon. At tanggap yon ng mga magulang ko. Pero pag ako meron lang silang makita na kaunting kalat ay grabe na ako makapagsalita. Akala ko magbabago yon kapag nagtrabaho na ako pero hindi pala. Kasi kahit na may trabaho na ako at puyat sa mga schoolwork at gumagawa pa rin ako ng gawaing bahay ay ako pa rin ang pinapagalitan. Naiintindihan ko naman na dapat malinis lagi yung bahay pero may pagkakataon talaga na hindi ko kayang linisin ng malinis na malinis dahil pagod din naman ako sa trabaho at may kailangan din akong gawin sa school. Nung minsan ay naglilinis ako ng buong bahay dahil nga walang pasok at wala rin naman akong trabaho. Nung natapos ako maglinis ay pumasok ako sa kwarto at natulog. Nagising na lang ako na pinapagalitan na naman ako at hindi ko daw nililinis yung CR. Samantalang nilinis ko naman yon. Meron daw kasing pinagdumihan ng pusa at aso doon at hindi nilinis. At dahil alam ko na hindi ko naman kasalanan ay sumagot ako. Sabi ko si ate yung pagalitan at wag ako pero nagalit sa akin ng ate ko at sinigawan niya ako. Sinigawan ko rin siya kasi nakakaubos na talaga ng pasensya. Tinry kong ipaliwanag sa magulang ko yung side ko pero ang nakita lang nila ay yung pagsagot ko sa ate ko. Ini-invalidate nila yung nararamdaman ko. Mula noon tanggap na lang ako ng tanggap sa mga sinasabi nila kahit hindi naman ako yung may kasalanan. Isang araw pa ay nawalan ulit ako ng pasok. Naglinis ako ulit nga ng buong bahay pero hindi na ako nakapaghugas ng pinggan. Kasi nawalan ng tulo ang gripo pero inayos ko ang lababo. Sinalansan ko pa ng maayos para hindi magulong tingnan. Kumain nun ng ate ko kasabay ang pamangkin ko sa una kong kapatid at hindi nila inayos yung pinagkainan nila. So pagdating ng magulang ko galing trabaho, ako na naman yung pinapagalitan. Sabi ng tatay ko, ako daw ang pinakawalang kwenta sa buong mundo. Napakatamad ko daw, sabi naman ni nanay. Marami pang pagkakataon na gano'n ang sitwasyon ko pero hindi na lang ako kumikibok. Ngayon nga ay malayo na yung loob ko sa kanila kahit na nasa iisang bahay kami. Madalas nakakulong na lang ako sa kwarto. Pero sinisigurado ko na nakapaglinis muna ako at kung may sasabihin sila na kahit na aminadong nasasaktan ako, nagagalit ako, gusto kong sumagot, nagustuhin ko mang magpaliwanag pero ako naman lagi yung lalabas na masama, na walang galang. Umaabot sa punto na wala akong tulog pag nagkasabay ang exam at trabaho. Pero ganun pa rin ang sitwasyon. Wala pa rin konsiderasyon. Puro pagod at puyat ng kapatid ko ang inaalala pero pagdating sa akin, akala nila gawa sa bakal ang puso at katawan ko na para bang hindi nakakaramdam ng sakit. Sa paningin kasi nila sobrang tatag ko at sobrang tibay ng loob ko dahil matapang yung personalidad ko. Palayo ng palayo ang loob ko sa kanila at
Hindi ko alam kung paano pa ulit babalik sa dati. Hindi naman ako galit sa kapatid ko, pero naiinis lang talaga ako dahil kung nililinis niya lang sana yung mga kalat niya, pagkatapos kong maglinis, hindi sana ako napapagsalitaan ng magulang namin. Paki-real talk naman ako, Mami Len. Kung self-pity ba to or minamasama ko lang masyado ang disiplina sa akin ng mga magulang ko. Letter sender, Rebecca ng San Juan, Batangas. Hindi pagsi-self-pity yung palaging tingin sa'yo ay ekis. Napaka-unfair ng treatment. Anong kahinaan or sakit ng kapatid mo para itrato ng gano'n? Ang dapat pahirapan yung mahina, hindi yung malakas. Hard time creates strength. If i-spoil mo yung mahina, lalo pang hihina yan as adult. Siguro sa sobrang busy ng parents mo sa work, hindi na napapansin yung maling treatment sa inyo. Pagsalitaan ka ng masasakit emotionally, mentally, sadyang mali. Walang tanong-tanong, pukol agad sa'yo ang sisi. Nakaka-proud ka kasi kahit may kakulangan, never kang nagrebelde. Hindi mo hinanap sa iba yung pagmamahal na hindi mo makita sa pamilya mo. Sobrang hanga ako sa'yo kasi inis lang yung nararamdaman mo at kaya mong i-minimize yung galit mo. At hanggat nasa poder ka nila, kargo ka pa rin nila. Kaya kung dumating man yung time na hindi mo na kaya yung treatment nila, ihiwalay mo na yung sarili mo. Total mas okay pa yung may peace of mind ka. You need to stand up bravely for yourself because most of the time, it's just you. Lahat ng nangyari, take it positively. Pasalamatan mo sila kasi mas pinatatag ka nila ng sobra-sobra.